Sa gitna ng magalmong syudad ng Makati, kung saan ang mga naglalakihang gusali ay sumasalamin sa sikat ng araw at ang mga sasakyang degulong ay tila mga anay sa nagmamadaling kalye. Nakatira si Cassandra Monteverde. Si Cassandra ay hindi lang basta mayaman, siya ang epitome ng kayamanan. Ang kanyang mga damit ay galing sa pinakamahal na designer. Ang kanyang mga alahas ay kumikina na parang bituin. Ang kanyang kondominium sa pinakamataas sa palapag ay tila isang palasyo sa mga ulap. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan, nagtatago ang isang puso ng basag at desperado. Iniwan siya ng kanyang matagal ng nobyo, si Marco Reyes, para sa isang mas bata at mas exciting na babae. Si Marco, isang kilalang negosyante rin at ito ang kanyang mundo. Ang kanilang relasyon ay tila perpekto sa panlabas, ngunit sa loob ay puno ng tensyon at di pagkakunawaan. Ngayon si Cassandra ay naiwan na nag-iisa, ang kanyang ego ay durog at ang kanyang isipan ay nababalutan ng isang ideya, isang desperadong plano upang muling makakuha ang atensyon ni Marco. Isang hapon, habang nagmamaneho si Cassandra sa EDSA, nakita niya ang isang grupo ng mga pulubi sa ilalim ng tulay. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa isang partikular na lalaki. Payat ito, sunog ang balat, at ang kanyang damit ay punit-punit, ngunit may kakaiba sa kanya. Sa kabila ng kanyang kalagayan, may kapayapaan sa kanyang mga mata. Isang kalmado na hindi madalas makita sa mga tao sa kanyang paligid. Napangisi si Cassandra sa isang plano na pumasok sa isip niya. Hininto niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Inayos pa niya ang kanyang sarili bago bumaba si Cassandra mula sa kanyang magarang sasakyan. Suot ang kanyang designer dress at mataas sa takong. Ramdam ni Cassandra ang tingin ng ibang tao sa kanya, pero ang tanging atensyon lamang ni Cassandra ay nakatuon sa lalaki na abala sa pagtingin sa kuko nito. Lumapit si Cassandra sa lalaking kanyang napili. "Gusto mo pang kumita ng malaking pera?" Tanong niya. Ang kanyang tinig ay malamig at otoridad. Ang lalaki ay nagulat. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon mula sa isang babaeng tulad ni Cassandra. "Po, hindi ko na uulitin. Gusto mo ng pera o hindi?" "Sino ka po ba?" "Cassandra Monteverde. At kailangan kong servisyo mo." Ikinuwento ni Cassandra ang kanyang plano na kailangan niya ang lalaking pulubi na nagpakilala bilang Raymond para magpanggap ng kanyang nobyo. Ang layunin ay pagselosin si Marco. Hindi agad nakasagot si Raymond, sa halip ay muli niyang tinanong si Cassandra. "Bakit ako?" tanong ni Raymond. "Isang pulubi ang kukunin ng isang mayamang babae para sa ganitong bagay? Ayoko." At dahil may paninindigan sa sarili si Raymond bilang isang lalaki, tinanggihan niya ang alok ni Cassandra. "Ang dami pa dyan sa iba. Sila na lang ang kunin mo. Hindi ako bayalang lalaki para sa pinaplano mo." Dagdag ni Raymond. Medyo tumaas ang kanyang boses sa inis dahil sa plano ng dalaga. Nagulat si Cassandra dahil ngayon lamang siya nakatagpo na isang tao na tumanggi sa alok niya at isa pa talagang pulubi. At sa sobrang inis ito ay nagpapadyak siyang bumalik sa kanyang sasakyan at umalis sa lugar na iyon. Habang nasa biyahe ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Anong karapatan ng isang pulubi para tanggihan ng isang katulad ko? Aswerte niya na nga kung tutuusin. Nakakainis! Sigaw niya sa loob ng sasakyan. Sa sobrang inis ay hindi na rin siya nakipagkita pa sa kanyang mga investors at business partners. Baka kasi yun pa ang pagbuntunan niya ng galit. Hindi pa man siya nakarating ng bahay ay tinawagan niya ang isa niyang kaibigan na pumunta sa kanyang bahay. Hindi maalis sa isip ni Cassandra ang buong nangyari. Pagkarating nila sa bahay ay eksaktong nandoon na rin ang kanyang kaibigan na naghihintay sa loob. "Ay ma'am, andito po palang kaibigan niyo na si Abby." Sabi ng kasambahay na sumalubong kay Cassandra.
Alam ko Manang, dahil ako mismo ang nagpapunta sa kanya dito. Sagot niya. O siya ma'am, sige na po, pumasok na po kayo. Pahabol na tugon ni Manang. Nang makapasok na ng pintuan ay naabutan niya ang kaibigan sa sala. Oh, kamusta ang lakad? Sabi ni Abby. Ayun, nakakabwisit talaga. Sabi ni Cassandra. Bakit? Ano ba kasi nangyari? Tanong ni Abby. Paano? Wala pa ako nakukuha lalaki para mapagselos ko si Marco. Ani ni Cassandra. Pati ba naman yung pinaproblema mo? Pwede ka naman siya kumuha ng kung sinong lalaki at bayaran mo ng kung anong magkano. Or pulupin na lang. Pabirong sabi ni Abby. Ano ba? Hindi ka nakakatuwa ah. Pero yun nga, napadaan ako kanina sa isang lugar na hindi ko tandang pangalan. Pero may nakita akong isang pulubi na medyo matino naman tignan. Kwento ni Cassandra. Oh, edi chance mo na yun. Bukas ay puntahan natin agad. Sagot ni Abby. Hindi na lamang makasagot si Cassandra. Nahihiya siyang ikwento kung paano siya tinanggihan ng isang pulubi. Makailang minuto ay may tumawag sa telepono ni Abby. Sanhi upang umalis muna ito dahil may importante itong biglaang lakad. Kinaumagahan ay pinuntahan nila ulit ang lugar kung saan ang pulubi at sa hindi inaasahan ay wala doon ang pulubi. Kaya't nag-ikot-ikot sila para tignan. At sa kabutihang palad ay lumipat lang pala ito ng pwesto. Kinausap nila si Raymond hanggang sa napapayag ni ito dahil sa laki ng perang matatanggap niya at pati na ring ibang benepisyo. Kinabukasan, dinala ni Cassandra si Raymond sa isang butik. Binilhan niya ito ng mga bagong damit, sapatos at binigyan ng bagong gupit. Mula sa isang pulubi, naging isang presentableng lalaki si Raymond na kinagulat din ni Cassandra at Abby dahil sa mala artista din nitong gupit at damit. Hindi makapaniwala si Abby. Ay wow! Maitsura naman pala itong napili mo, Bes! Pakilig na sabi kay Cassandra. Pati si Cassandra ay natulala at tila hindi niya agad nakikilala ang pulubing dinala niya sa butik. Ngunit sa ilalim ng latang yun, siya pa rin si Raymond, ang simpleng lalaki na natutulog sa ilalim ng tulay. Tandaan mo ang iyong papel, Raymond. Paalala ni Cassandra. Ikaw ang bagong nobyo. Kailangan mo maging mapagmahal, masaya, at higit sa lahat, kaakit-akit. Opo, ma'am. Sagot ni Raymond. Pero, paano po kung makita ko ang dating nobyo niyo? Normal ka lang. Maging natural. Ipapakita natin sa kanya na wala akong pakialam sa kanya. At masaya ako sa'yo. At wag mo na din akong tatawagin, ma'am. Nagsimula ang kanilang pagpapanggap. Dinala ni Cassandra si Mang Ramon sa mga mamahaling restaurant, sa mga party ng mga elite, at sa mga lugar kung saan madalas silang magkita ni Marco. Sa bawat pagkakataon magkahawak kami sila, nagtatawanan at nagpapakita ng pagmamahalan na tila tunay. Isang gabi, sa isang exclusive party, nagkita sila ni Marco. Kasama ni Marco ang kanyang bagong nobya, isang babaeng matangkad at maganda. Ngunit na makita ni Marco si Cassandra na may kasamang lalaki, ang kanyang muka ay biglang nagbago. Nakita ni Cassandra ang selos sa mga mata ni Marco. Cassandra? Sino yan? Tanong ni Marco. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagtataka. Oh, Marco. Sabi ni Cassandra. Ang kanyang boses ay tila kalmado. Akala ko hindi mo na ako kilala. Siya pala si Raymond, ang you love ko. Niyakap ni Cassandra si Raymond at hinalikan sa pisngi. Nagulat si Raymond sa ginawa ni Cassandra, ngunit nagkunwari siyang natural lamang. Bagong pag-ibig? Ano nangyari sa ating Cassandra? Tanong ni Marco. Ang nakaraan ay nakaraan, Marco. Hindi ako nag-iisip ng nakaraan. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan at ang kinabukasan. Nakita ni Cassandra ang matinding selos sa mga mata ni Marco.
Ngunit sa halip na maramdaman at tagumpay, may kakaiba siyang naramdaman. Hindi niya magawang maging masaya sa nakitang reaksyon sa dating nobyo. Habang tumatagal ang kanilang pagpapanggap, nagsimulang magkaroon ng kakaibang koneksyon sina Cassandra at Raymond. Sa kanilang mga pag-uusap, natuklasan ni Cassandra ang kabutihan at pagiging simple ni Raymond. Hindi ito katulad ng mga lalaki na kilala niya na pawang interesado lamang sa kanyang kayamanan at posisyon sa lipunan. Si Raymond ay tapat, totoo at mayroong malasakit na hindi niya naranasan kay Marco. Isang araw, habang nasa isang coffee shop sila, sinabi ni Raymond, Cassandra, bakit ba kailangan pa natin gawin to? Hindi ba mas masakit kung magkukunwari tayo? Nagulat si Cassandra sa kanyang tanong. Hindi mo maintindihan, Raymond. Kailangan kong maibalik ang kanyang atensyon. Pero ang pag-ibig po ay hindi kailangan ng pagpapanggap. Kung mahal ka niya, babalik siya. Ang mga salita ni Raymond ay tumagos sa puso ni Cassandra. Nagsimula siya mag-isip. Totoo nga, bakit siya nagpapanggap? Bakit hindi niya subukan na maging totoo sa kanya sarili? Sa kabilang banda, si Raymond naman ay natututo sa kayamanan at kagandahan ni Cassandra. Sa una, natakot siya sa mundo nito na mga mamahaling pagkain at mga magagarang sasakyan, ang mga taong mayayaman. Ngunit habang tumatagal, nakita niya ang humanidad sa likod ng lahat ng karangyaan. Nakita niya ang pagiging malungkot ni Cassandra, ang kanyang inggit at ang kanyang pagiging desperada. Cassandra, alam ko na mahirap po ang pinagdadaanan mo. Sabi ni Raymond isang gabi habang naglalakad sila sa isang parke. Pero hindi solusyon ang pagpapanggap. Ano pa ang gagawin ko, Raymond? Mahal ko pa rin siya. Sagot ni Cassandra, ang kanyang tinig ay puno ng sakit. Kung mahal mo talaga siya, hindi mo kailangang magselos. Dapat po ay maging masaya kayo para sa kanya, kahit masakit. Ang mga salita ni Raymond ay tila isang hamos sa kanyang pag-iisip. Isang hapon, habang abala si Cassandra sa pag-oorganisa ng kanyang mga dokumento, biglang sumulpot si Marco. Cassandra, kailangan natin mag-usap. Sabi ni Marco. Anong pag-uusapan natin? Tanong ni Cassandra, ang kanyang tinig ay kalmado. Nakita ko kayo ni Raymond. Nagselos ako. Hindi ko kaya makita kang masaya sa ibang lalaki. Ngumiti si Cassandra, isang ngiting puno ng pait. Ngayon mo lang naramdaman ang selos, Marco? Nasaan ka noong panahon naghihintay ako sa iyo? Alam ko nagkamali ako, Cassandra. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Tinignan ni Cassandra si Marco at sa unang pagkakataon, nakita niya ito ng malinaw. Ang kanyang pagmamahal kay Marco ay naglaho na. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay awa. Marco, sabi ni Cassandra. Masaya ako para sa iyo at sa iyong bagong kasintahan. Ako rin ay masaya sa buhay ko ngayon. Dagdag pa niya. Nagulat si Marco sa kanyang sagot. Pero si Raymond ay naging bahagi ng aking buhay sa isang paraan na hindi ko inaasahan. Natuto ako sa kanya ng maraming bagay. Natuto ako magmahal sa sarili at natuto akong maging masaya nang walang ibang tao. Umalis si Marco nagulat habang si Cassandra naman ay nakaramdam ng kaliyaan. Ang kanyang plano ay nagtagumpay, ngunit sa isang paraan na hindi niya inaasahan. Hindi niya nakuha si Marco pabalik, ngunit nakita niya ang halaga ng kanyang sarili. Nagbago ang relasyon ni Cassandra at Raymond. Hindi na sila nagpapanggap. Sa halip, naging totoo ang nararamdaman nila sa isa't isa. Si Raymond ay naging kanyang tapat na kasama. At ang kanyang ngayong inspirasyon. Salamat, Raymond, sabi ni Cassandra isang gabi habang kumakain sila ng hapunan sa kanyang bahay. Dahil sa iyo,
Nakita ko ang halaga ng pagiging totoo. Walang anuman, Cassandra. Sagot ni Raymond. Ako rin ay natuto. Nakita ko na ang kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kabutihan ng puso. Niyaya ni Cassandra si Raymond na manirahan na sa kanyang bahay, hindi bilang kasambahay, kundi bilang isang asawa. Nagsimula siyang tulungan sa negosyo ni Cassandra at sa tulong nito, natutunan niya ang mga bagong kasanayan at lumago bilang isang individual. Binigyan ni Cassandra si Raymond ng edukasyon at sa paglipas ng panahon, nagtapos siya ng kolehiyo at naging matagumpay sa kanyang larangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, hindi niya kinalimutan ang kanyang nakaraan. Madalas pa rin siyang bumalik sa ilalim ng tulay, hindi na bilang pulubi, kundi bilang isang tagapagturo at inspirasyon sa mga kapwa niya dating pulubi. Si Cassandra naman, sa tulong ni Raymond ay natutunan na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagmamayari ng mga material na bagay, kundi sa pagbibigay at pagmamahal. Nagsimula siyang magbigay ng kanyang kayamanan sa mga nangangailangan at itinatag ang isang pundasyon na tumutulong sa mga mahihirap at sa mga walang tirahan. Isang hapon, habang nakaupo sina Cassandra at Raymond sa balkonahe ng kanyang bahay, pinagmasdan nila ang paglubog ng araw. Naalala mo pa ba noong una tayo magkita, Raymond? Tanong ni Cassandra. Gusto ko lang pagselosin si Marco. Natawa si Raymond. Oo. Pero mas maganda pa ang nangyari. Ngumiti si Cassandra. Oo, Raymond. Mas maganda nga. Dahil sa'yo, natuklasan ko ang tunay na kahulugan ng kaligayahan at pag-ibig. Salamat, Cassandra. Sagot ni Raymond. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng bagong buhay at pag-asa. Nagkatitiga sila at sa kanilang mga mata ay nakita ang tunay na pagmamahal at paggalang sa isa't isa. Hindi ito ang pag-ibig na inaasahan ni Cassandra, isang romantikong pag-ibig na nagmula sa panlabas sa anyo. Ito ang isang pag-ibig na nabuo mula sa respeto, pag-unawa at ang pagbabago ng bawat isa. Sila ay nagpakasal at naging ganap na mag-asawa, katuwang sa buhay at kapwa-inspirasyon sa isa't isa. Ang dating mayamang babae na desperada at ang dating pulubi ay natagpuan ang tunay na kayamanan sa kanilang hindi inaasang relasyon. Ang kanilang kwento ay patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa palabas sa anyo o sa katayuan sa lipunan, kundi sa puso at sa kakayahang magpabago ng buhay ng bawat isa. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!